remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mayong buntag, Southern Mindanao o Caraga Region. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Atod namo ang mga importanteng balitang lokal sa Northern ug Western Mindanao. Kini ang pinakahalapad nga pagbalita gikan sa South Central Mindanao. Ano na mga unang balita? Cagayan de Oro City Local Environment and Natural Resources Office mas gipakusgan ang kampanya batok anti-smoke belching ordinance. Pipila ka mga traditional nga jeep sa dakbayan compliant na matud pa sumala sa buhatan. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Naglusad ang Cagayan de Oro City Local Environment and Natural Resources Office Environmental Management Protection Division sa Cagayan de Oro City LGU og anti-smoke belching apprehension sa mga nag-unang kadalanan sa syudad. Target sa operasyon ang mga traditional nga jeep o mga public utility jeeps o PUJ nga nagapamasahero palibot sa Cagayan de Oro City. Kini aron masiguro nga compliant sa Clean Air Act ang maong mga sakyanan. Sumala ni Modesto Clarin, ang Division Chief sa Environmental Management Protection sa Clenro, nga aduna na sila'y nakita nga improvement sa pipila ka mga jeep sa syudad. Basta jeep, bagsak kinapagtanan mo sa una. Karon mura kang incorporate po mga driver nga ilang mga buhaton nila nga sa mga makina, sila magkuha na ubos ang gyud ang ilang sa ilang cooperation po nga gabantay po sila nga naamis dalan. Ang PUJ driver nga si Mariano Picot, kumpiyansa nga makapasa ang iyang sakyanan sa smoke belching test tungod at timado man kuno nila ang ilang sakyanan. Bago ning overhaul sir. Bago ba yun na ilisag injection pump. So kontante ka nga mapasar. Agto ba yun in Disyembre? O yun gyapon sir kay aron kulang-kulang na ato ang pollution og kuan. O kanang daghan mo kay gyapon mga aso nga mga sakyanan gud. Sumala sa Clenro nga kinahanglang dili mulapas sa 2.50 units sa carbon emission and particle pollutants ang ginabuga sa tambutso sa mga sakyanan nga adunay diesel engine aron makapasar kini sa emission testing. Mikabat sa kapin 500,000 pesos ang ilang nakolektang multa gikan sa mga violator sa anti-smoke belching ordinance sa milabay nga tuig. Ang mga ako lang ipanghangi sa mga drivers nga mo-comply sila sa gikuan sa balaod sa Clean Air Act para dili sila malangan sa dalan hasta ilang nga pasahero. Katabang pa sila sa kinayahan. Makatabang pa sila sa kinayahan. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si James Paulo Yap para sa At Home with GMA Regional TV. Vice President ug DepEd Secretary Inday Sara Duterte giklaro nga ang kinabuhi ug politika ang parehas lang nga walay kasiguruhan ilabi na nga adunay umalabot nga eleksyon. Samtang mga Dabawenyo halos parehas ang ilang panglantaw sa dagan sa Vice Presidente. Aduna sa pangagpas ang usa ka political science professor sa daganan sa Batang Duterte. Anya ang report ni John D. Esteban. Nangampanya ko sa inyo ha, kay dagat ko sa sunod na eleksyon. Human gianunsyo ni Vice President Sara Duterte nga mudagan siya sa sunod eleksyon kay matud pa niya, basin kuno nga dili magpapili og balik ang iyaha mga igsuon nga sila Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte ug Davao City 1st District Congressman Paulo Duterte. Dihang giklaro sa GMA Regional TV kung unsa nga posisyon ang iyang daganan ang tubag sa Vice Presidente. Wala ko'y ginasulti nga posisyon nga kinabuhi no og ang politika parihora na sila wala takibalo kung unsay mahitabo ugma. So open ng tanan especially karon nga naay moabot na election sa 2025 and sa 2028. Dunay komento ang publiko sa anunsyo sa Vice Presidente. Unsay tan-aw nimo ato nga daganan niya? President no. Siguro gusto niya ipadayon tong nasudan siyang papa. As a president, para mapadayon niya ang
nasugdan sa iyang papa o kung mayor man para pud mobalik ang mga policies diri sa Davao. Mudagan man gani siya balik og unsa nga posisyon, mao nga gyapon saya. Mura presidente gina sa Pilipinas yung dagana. Pero ang musunod nga eleksyon, mao ang midterm election sa 2025 pa, alang sa mga lokal nga posisyon o pagkasenador. Samtang sa 2028 pa ang national and local elections. Kanus asab matapos ang termino ni Vice Presidente Inday Sara. Matod sa usa ka political science professor, base sa anunsyo sa Vice Presidente, posibleng mayor o pagka-congressman ang dagana niini kana kung iyang tinudon. May mga lumalabas na mga usap-usapan, mga speculations na tatakbo siyang congresswoman ng 1st district and then would actually vie for the speakership para talagang head on na yung kanilang labanan ni Speaker Romualdez. And then kung mayorship naman, possible siguro na baka napapagod na si Mayor Baste. Anyway, ang alam ng karamihan talagang he was not really vying for the position except that nagkaroon din ng vacuum in 2022 nung tumakbong vice president yung kanyang kapatid. Apan ugaling mapilde o madaog sa daganang local position, sumala ni Beleno. Pareho siya dun sa mga tumakbong president na senator, di ba? So kung siguro matatalo ka and since yung term mo naman is until 2028, you will still return as a vice president, di ba? Pero yung different stories kung mananalo siyang local position, no? Kasi definitely she has to choose between which position. Kung pipiliin niya yung local position, definitely she has to vacate yung higher position kasi hindi pwedeng dalawa. Although both of the positions are in the executive kasi yung bawal sa constitution yung you're part of the executive and the legislative, di ba? Yung separation of powers. Dugang ni Beleno base sa Section 9, Article 7 sa 1987 Philippine Constitution, ugaling mabakante ang pwesto sa Vice Presidente, pwedeng maka-appoint ang presidente sa mga miyembro sa Senado ug House of Representative pinaagi sa majority of votes sa Congress nga muhulip sa mabakanting posisyon. Samtang gilauman usab daw nga doon na pa'y realignment o mga lakang sa politika nga ginalantaw sa mga musunod pang mga adlaw agig pagpangandam sa 2025. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si John D. Esteban para sa At Home with GMA Regional TV. Balhog sa prisuhan ang usa ka senior citizen sa General Santos City nga matud pa ng lugos og 6 anyos nga batang babaye. Ani ang report. Arestado kining 85 anyos nga usa ka manghihilot nga taga-barangay Mabuhay General Santos City nga matud pa ng lugos og 6 anyos nga babaye nga iya lang sabsilingan. Dakpan kini pinaagi sa citizen's arrest niadtong January 19. Matud pa gihatagan sa sospek og 20 pesos ang biktima dayon gidala kini sa bakanteng luna. May nakakita na dinala yung biktima doon sa isang bakanteng lote na nakita nung isang minor de edad na sinasakyan ng matanda yung minor victim. Apan ang sospek gipanghimakak ang alegasyon batok kaniya. Pagkagamay pa ngayon mo report magbuhat sa bata. Base sa resulta sa medical examination sa biktima, nagpositibo kini sa laceration. 2 counts of rape ang ipasaka batok sa sospek sanglit migula sa investigasyon sa otoridad nga pipila na kahigayon na hitabo ang pagpanglugos. Merong laceration, fresh laceration doon sa ari ng 6-year-old victim. The victim also added na hindi lang isang beses siya ginawa ng kahalayan kundi maraming beses. Hindi lang matandaan ng victim kung kailan. Desidido matud pa ang banay sa biktima nga ipadayon ang kasong gipasaka batok sa sospek. Ngayon pa po nakasaylo dito, hindi ko na ako sa'yo kung pasaylo na nila. Kauban si Bong Vicencio sa kamera. Ako si Abby Caballero para sa At Home with GMA Regional TV. Miani og managlahing reaksyon gikan sa pipila ka mga ginikanan sa Zamboanga City ang gilaraw sa DepEd nga ibalik sa June to March ang school calendar sa Pilipinas. Ani ang report ni Efren Mamak. Managlahi ang reaksyon sa pipila ka mga ginikanan lakip mga guardian sa mga estudyante sa Zamboanga City kalabot sa gilaraw nga ibalik sa June to March gikan sa tulo ka tuig nga August to June school calendar sa Department of Education. Adunay pabor sa maong plano. Okay kayo ko ana ganahan kay ko ana kung ibalik. Kay murag mooy na kuan ba naandan sa mga bata nga
Kanang pag-abot sa March o April, excited na sila nga mag-closing na. Niya sa April, summer na. Pabor. Ano man? Para normal na ba ang klase? Pati ang mga bata, maanad na po sila sa naandan ba? Samtang ang uban wala mi pabor kay angayan kunong tutukan ang kalidad sa edukasyon sa mga estudyante. Ang problema lang ang quality sa eskwela. Kanang tudlo ba sa mga maestra ba? Kanang gwapo ang kwan, maayo ang ilang kwan sa eskwelahan. Okay lang, bisan dili na mubalik tong sa una. Matud sa Department of Education Zamboanga City, gawas sa nahuman na nga pandemya, ang posibleng hinungdan kuno sa pagbalik sa naandang school calendar mao ang klima sa nasud. Siguro one of the reasons why they decided para ibalik natin yung school year, yung school calendar from May to June, kasi yung climate natin, especially yung April, May, June, doon kasi ang pinakamainit na panahon, especially dito sa Pilipinas. That's the reason why. And we have also experiences, casualties, yung mga dati na nagkaroon ng heat stroke, nagkaroon ng mga bleeding dahil masyadong mainit ang ating classroom during those months. Hinuon matod sa DepEd, nagpadayon pa kuno ang ginahimong consultations kalabot niini. Yeah, as of now hindi pa natin sigurado, pero may tentative na tayo schedule sometime June of 2022, June 19 mag-start tayo ang bagong school year natin. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak para sa At Home with GMA Regional TV. Midweek na sa mga kapuso, maayo ang dagan sa atong panahon karong adlaw, ilabi na sa Mindanao. Sa nagplanong manglaba, karon ang maayong panahon. Pero bisan og maayo ang dagan sa atong panahon, posible gyapon ang paragsang pag-ulan nga hatod sa localized thunderstorms. Samtang hanging amihan gyapon ang nakaapekto sa northern ug central Luzon. Sa Mindanao, halos walay ulan nga masinati base kini sa rainfall forecast sa Metro Weather. Apan posible gyapon sa pipila ka lugar, partikular na sa Northern Mindanao, Caraga ug Davao Region. Light to moderate rains lamang, ilabi na sa hapon ug gabi. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Pipila ka sakyanan ang gibanla sa baha sa San Diego sa Estados Unidos human ang kusog nga ulan. Daghang sakyanan ang napasok og natapok ilawom sa tulay sa San Diego usa gumikan sa baha epekto sa kusog nga ulan nga nasinati. Pipila sab ka sakyanan ang nakaparada ang nabulit sa lapok nga hatud sa baha. Pipila sab ka tawo ang nilusong sa baha ug lapok. Ang pag-ulan nga nasinati epekto sa winter storm nga niigo sa San Diego, California. Tungod niini ang pipila ka kalsada ang gisarado samtang gilunupan ang pipila ka komunidad. Gisarado sab ang mga eskwelahan aron malikayan nga maipit sa baha ang mga estudyante. Pipila ka balay ug gambalay ang nadanyo sa magnitude 7.1 nga linog sa China. Padayon karon ang search and rescue operation sa Xinjiang, China. Human kini gitay-og sa magnitude 7.1 nga linog banda alas 2 sa kadlawon adlawng Lunes. Ang epicenter sa linog nga naalamang sa 22 kilometers ang kilawmon sa bukirong bahin sa Wushu County sa northwest sa Xinjiang region sa China. Pipila ang reported nga samdan og mga nahugmak nga balay ug gambalay. Sumala sa China Ministry of Emergency Management nga padulong na sab ang mga relief goods alang sa apektadong mga residente nga ana karon sa mga tents temporaryong namuyo gumikan sa mga aftershocks. Gikumpirma sa Comelec Gensan nga nakadawat na sila og dokumento kalabot People's Initiative. Gani ana sa kapin 48,000 ang ihap sa mga mipirma aron amyendahan ang 1987 Philippine Constitution. Ani ang report. Sa pinakaulahing dato sa Comelec Gensan, anaa sa 48,871 ka mga ngalan ug pirma ang nadawat sa buhatan sa Comelec Gensan kalabot sa People's Initiative Movement aron usabon ang 1987 Philippine Constitution. Apan ang maong ihap, posible matud pang maminusan, sanglit i-verify pa kini sa Comelec. We still have to wait for the order of verification coming from the Comelec Central Office para ma-verify natin yung genuineness ng mga signatures through our voters registration system. Yeah.
So ano ba yung mga grounds, attorney, na hindi isali sa pag-count itong signature? We will compare the signatures, the names, address doon sa aming voters registration record or system. And then pag nakita naming inactive yung registration record or hindi tugma yung signature magkaiba, ide-declare ko siya as invalid. Sumala sa COMELEC ang maong ihap nagikan sa 23 ka barangay sa syudad. Ang wala matud pa nakahatag og dokumento kalabot People's Initiative mao ang Barangay Dajanga South, Barangay Tambler ug Barangay San Jose. Sumala sa mga residente sa barangay nga wala mihatag og dokumento, wala matud pay miduol kanila alang sa maong kalihukan. Apan dili sab daw sila basta-basta mo pirma ug dili nila mabasa ang dokumento. Maybe makita ko yung papers ko bago ko pirmahan yun, ma'am. Mabasa ko muna yun. Wala man ko kabalo, wala ko kapirma. Sumala sa City Election Officer, pwede pang muapas ang mga barangay nga wala pa nakahatag og dokumento. Apan paigo na ang kasamtangang ihap sa mga mipirma sa gikinahanglang 3% sa registered voters sa matag legislative district. Pwede pa naman, but I don't think na kailangan pa nilang dagdagan since na-reach naman yung 3%. Sobra-sobra pa nga. Kauban si Gary Balantay sa kamera. Ako si Abby Caballero para sa At Home with GMA Regional TV. Pipila ka mga body camera, lakip digital handheld radio ang gipang apod-apod ngadto sa pipila ka mga membro sa Traffic Management Unit sa Zamboanga City kinialang sa pagpahugot sa traffic management sa syudad. Ana sa 12 ka body cameras, lakip 38 ka mga bagong digital handheld radio units ang gipang apod-apod sa lokal nga kagamhanan sa Zamboanga City ngadto sa pipila ka mga membro sa Traffic Management Unit sa syudad ato sa gipahigayong flag raising ceremony sa City Hall ground. Matod sa Zamboanga City LGU nga maong mga kahimanan makatabang sa pagpahugod sa traffic management lakip sab sa pag-implementa sa mga ordinansa sa syudad. Dakong tabang sab ang maong body-worn camera sa pag-record sa mga ginahimong dakop sa traffic enforcers sa mga motorista nga mulapas sa mga balaod trapiko. Samtang ang handheld radio units makatabang sab sa mas halapad nga komunikasyon aron mas daling matutukan ang sitwasyon sa trapiko sa mga kadalanan. Mga kapuso, this morning, atong makauban ang Japanese content creators nga Sky Garden. Unsa kaha ang dala nila alang kanato? Sayro nato kana pinaagi sa pakiginabi ni Krisa Dapitan dinhilang sa Spotlight. A beautiful morning mga kapuso! Atong makauban ang grupo sa mga Japanese content creator nga nahimong internet sensation tungod sa ilang relatable content sa mga Pinoy. Let's welcome Sky Garden members Rio Nagatsuka, Iwa Megawa, and Hiro Ozaki. Ayun, mayong buntag and welcome sa At Home with GMA Regional TV. Pakibati naman ng good morning in Japanese ha, ang kapuso viewers all over Mindanao. Ohayo gozaimasu and maayong buntag mga kapuso. My name is Rio, Iwa, and Hiro, and we are Sky Garden. You guys are now ready to capture the hearts of fans once more with your single Historia. What is it all about and ano ba yung ibig sabihin ng kantang ito? Historia po ay love ni Iwa noong college. Iwa's girlfriend noon was working together, however due to pandemic nawala ng trabaho si Iwa, and then the girl actually has a dream going to US and she had an opportunity during COVID. So parang Iwa was like you know, in a situation na what they call it, I think I should support her ganon, and decided to break up. Siyempre, hindi namin papalampasin ang pagkakataong ito. Pwede bang makarinig ng kaunting sample dyan, guys? Pag-iingatan sa puso't isip di mawawala. At kahit pa tayo'y maglalayo, sa bawat tawad di maglalaho, mga yakap at ngiti na nagbabalik. Mga side
ninyo rito sa At Home with GMA Regional TV. And please invite all our kapuso sa Mindanao na makinig at patuloy na suportahan ang Sky Garden at sa ang social media accounts kaya kayo pwedeng i-follow. Thank you very much po mga kapuso at also to our followers, mga Gardenians. Thank you very much po for watching. And please don't forget to listen to our song, Historia. Nandun na po sa all music streaming platforms. And for our music video sa January 26 po. Medyo iba po yung music video po namin. So please listen to our song. Tutok lang mga kapuso, kay mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Patay ang usa ka 21 anyos nga estudyante human nalatayan sa usa ka SUV sa Kalawit, Zamboanga del Norte. Driver sa mong sakyanan nakatulog matod pa samtang nagmaneho. Ano ang report ni Krisa Dapitan? Gitabangan na pagkarga sa mga residente sa Barangay Gatas sa Kalawit, Zamboanga del Norte kining SUV nga halos dili na mahitsura diyang nadisgrasya pasado alas 8 sa buntag adlawng Lunes. Pag-alsa sa mga residente sa mong SUV, napalgan ang usa ka patayng lawas. Nasayrang ang biktima. Nailhang si Jaira May Angel Atig Abaw, 21 anyos. Daling gidala sa ospital ang biktima sakay sa police vehicle. Apan, nakabsan gihapon kini sa iyang kinabuhi. Atong tuang bata, dahula to bug sakyanan kay maadtog eskwelahan. Sa letra ko nagliko ng service og gidasmagan sila. Sumala sa kapulisan, gikan matud pa sa Dipolog City ang SUV. Dihang ginalatas niini ang dalan. Pag-abot sa lugar, nakatulog matud pa ang 68 anyos nga driver nga wala una ginganlan og didto na nadaro sa sakyanan ang biktima. Sa karon, balhog na sa Kalawit Municipal Police Station ang driver. As of this time, the Kalawit Municipal Police Station is ready to forward the case folder to the prosecutor's office po. Kasong reckless imprudence resulting to homicide o damage to property ang posibleng atubangon sa driver. Samtang, nakahinabi sa GMA Regional TV 1 Mindanao ang igagaw sa biktima. Sumala niya, ang biktima, usa ka second-year college student sa kursong pharmacy. Gani, naglisod pa sila og dawat sa kalit nga hitabo. Tuon, ano na yung buhat diri mo? Naguman na yung eskwela, mag-doktor pa jud siya. Di jud dali di para madawat na yan to ba yung kinabuhi. Hinoon, doon na sila'y ginapaabot nga tabang pinansyal gikan sa pamilya sa nakabangga nga driver. Sa karon, gihaya na ang lawas sa biktima sa panimalay niini sa Barangay Gatas og nakatakdang ipahiluna sa Enero 31. Ako si Krisa Dapitan para sa At Home with GMA Regional TV. 17 anyos nga lalaki sa Compostela, Davao de Oro, napalgang patay nga dunay mga samad pinusilan. Nagkadugo na diyang napalgan kining 17 anyos nga lalaki daplin sa kalsada sa Purok 5, Panansalan, Compostela, Davao de Oro. Nailhan kini nga si Jeffer Umbos usa ka compultor o cooperator kun tikumaligya og mga basahon sa Seventh-day Adventist nga taga sitio Panjuban, Barangay Salingkomot, Baganga, Davao Oriental. Sa investigasyon sa kapulisan, padulong unta sa Bukidnon ang lalaki kauban ng iyang mga higala. Natingala na lang daw ang iyang kauban dihang wala na kini kaapas. Pagsubay sa lugar, napalgan kini nga patay na og dunay mga samad pinusilan sa ulo ug sa tiyan. Na-recover usab sa crime scene ang tulo ka fired cartridges gikan sa kalibre 45 nga pusil. Nagpaygay na og follow-up operation ug investigasyon ang kapulisan kalabot sa insidente. Gi-turnover na sa lokal nga kagamhanan sa Coronadal City ang mga balay. Ilawom sa resettlement project ngadto sa 20 ka banay. Kansang balay na danyo sa landslide sa Dakbayan ni adtong milabayng tuig. Mibali na sa sitio boundary Barangay San Jose, Coronadal City ang 20 ka banay nga nawad-an og panimalay sa nahitabong landslide sa sitio Upper Candidang sa samang barangay ni adtong May 15, 2023. Gani, malipayon ang mga benepisyaryo nga human ang halos tuig nilang paghulat. Na turnover na gayud kanila ang balay nga gisaad kanila ilawom sa resettlement project sa LGU.
Ilabihan ang pasalamat sa mga benepisyaryo sang litdunan na sila'y tarong nga mapuy-an ug ang uban niya banay dili na matud pa kinahanglang mamroblema sa bayad matag bulan sa ilang ginarenta nga balay. Mao kadto ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitaha ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami sa At Home with GMA Regional TV, tibuok puwersa para sa mas dakong misyon ug mas talapad nga pagserbisyo sa nasod.